Umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso, mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon ho sa Pag-asa, wala pa rin hong sirkulasyon o sama ng panahon o low pressure area nasa loob ng par at labas ng ating pambansa. Kaya inaasahan na magiging maayos pa rin ang lagay ng panahon sa Pilipinas ngayong Pasko. Ang buong Visayas, Occidental, Mindoro at Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental, Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa ilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, estudyanteng nawawala matapos pong malunod sa Sitio Labtay, Barangay Napsan, hindi pa rin natatagpuan. Ayon po sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Super Rodel, mapagsangga ngayon na hindi pa rin natatagpuan ang estudyanteng napaulat na nawawala matapos malunod sa karagatan ng Sitio Labtay, Barangay Napsan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay sa patuloy na sinasagawang search and rescue operation ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, PDRRMC ng Napsan at Barangay Bagong Bayan. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang malinaw na impormasyon kung nasasaan na ang naturang individual. Patuloy naman ang kanilang sinasagawang paghahanap at mas pinalawak pa ang saklaw ng operasyon upang mapibilis na mahanap ang biktima. Nananawagan naman sila sa publiko, lalo na sa mga residente na nakatira sa baybayin, na agad ipagbigay alam sa kinaukulan sakaling may makapansin o makakita sa naturang individual. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas alas 5:52 na ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Matagumpay na nailipat ang 300 na persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prisons patungo sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Barangay Iwahig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa noong December 16, 2025. Mahigpit na seguridad ang pinatupad sa nasabing paglilipat sa pangunguna ni Iwahig Prison and Penal Farm Chief Superintendent Gary Garcia. Katuwang ang kanyang security team upang matiyak na ligtas na pagdating ng mga PDL sa IPPF. Tumulong din sa operasyon ng iba't ibang ahensya kabilang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at City Traffic Management Office upang masiguro na maayos at walang abiryang implementasyon ng nasabing paglilipat. Ayon ho sa Bureau of Corrections, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapanatili ang kaayusan at maisulong ang decongestion sa mga kulungan. Super Radio Police Report. Pilipinas, ang tamang oras sa 7 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan, CTPNP patuloy ang mga anti-criminality operation
sa kabila ng pagdiriwang ng Yuletide season, mga kapuso. Balikan ko natin ang balitang yan. Balikan ko natin si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Patuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang anti-criminality operasyon ng City Police Office upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa kabila ng pagdiriwang ng Yuletide season. Ayon kay Police Captain Brian Reynoso, tagapagsalita ng CDPNP, mas pinaigting nila ang police visibility sa pamamagitan ng mga mobile patrols, checkpoints at foot patrols at police operation sa mga matataong lugar tulad ng mga simbahan, terminal at mga pangunahing lansangan. Dagdag pa ni Reynoso, layunin ng hakbang ito na maiwasan ng mga krimen at masiguro ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Kasama rin sa mga operasyon nila ang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga, loose firearm at iba pang paglabag sa batas. Nananawagan naman ang PNP sa publikong makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagiging mapagmatsyag at agarang i-report ang anumang kahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 ho ng umaga, samantala mga kaibigan sa iba pang balita, inikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na kung maaari gumamit na lamang ng digital o electronic money o itong e-money sa pamahagi ng mga aginaldo para sa kanilang mga inaanak ngayong Kapaskuhan. Ayon sa BSP, mas magiging kombinyente at ligtas ang ganitong paraan ng pamahagi ng regalo. Lalo na ngayon, mas pinaigting ang paggamit ng digital financial services. Pinayuhan din ng ahensya publiko na maging mapagmatsyag sa mga online scammer. Kasabay ng inaasang pagdami ng mga manluloko sa panahon ng Pasko, binigyan din naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpapatuloy ang kanilang paglalabas at pamahagi ng bagong salaping papel bilang tugon sa pangangailangan ng publiko na mamahagi ng bagong pera bilang aginaldo. Samantala mga kapuso, hindi pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 2026 General Appropriations Act o GAA bago matapos ang taon. Ito ang kumpirmasyon ni Executive Secretary Ralph Recto itong araw ng Miyerkules. Sa mensahe ni Recto sa GMA News Online, sinabi niyang pipirmahan ni Marcos ang panukalang batas sa unang linggo ng Enero o January 5 na nagbabalangkas sa 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Nang tanungin kung magkakaroon ng mga negatibong implikasyon ng naturang muling pagsasabatas ng budget, sinabi naman ng Pangulo ng Senado, Vicente Soto III, na wala magiging negatibong epekto kahit ilang araw o linggo. Wala namang manong magiging problema. Nagtapos ang Bicameral Conference Committee meetings noong nakalipas na Huwebes. Kapag inaayos ng Senado at Kamara kanilang kalendaryo para bigyan daan ang ratifikasyon ng ulat ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang budget para sa 2026 sa sandaling magbalik ang sesyon sa Disyembre 29. Alas 5:58 na ho ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Kayo'y nakikinig sa Super Balita Umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, na isa katuparan ng matagal ng pangarap ng mga residente sa Islam Barangay ng Kasyan sa bayan ng Taytay, Palawan na maging 24 oras na ang serbisyo ng kuryente sa kanilang lugar.
at magiging maliwanag yung kanilang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ito ay sa pamagitan ng pagsusumikap ni First District Representative Rosalie Salvame. Agad namang inaksyonan ng National Power Corporation na mula sa 8 oras na operasyon ay magiging 24 oras na simula noong Disyembre 22. Matatandaan ang matagal na itong hinaing ng mga mamayan ng Barangay Kasyan sa Taytay, Palawan. Subalit ngayon lang ito ay naprubahan. Kaya lubos na nagpapasalamat ang mga residente sa National Power Corporation at sa mga ahensya ng gobyerno na agarang pagtugon o sa agarang pagtugon sa kahilingang pang-elektrisidad sa kanilang lugar. Samantala, 16 hours operation na rin simula noong 23 ng Disyembre ang kuryente sa Barangay Kalandagan sa Araceli, Palawan at Barangay Nangalaw sa Bayan ng Linapakan.